Yan. Ang sarap kasing tingnan eh. Kung totoo ba talaga mga kababayan, itong pinapakita rito. Wait na, saldi ko. Ayan o, mga ka-GPnatics. Oops. Hindi natin maigalaw ah. Ito. Kung titingnan nyo maigi, mga ka-GP, tingnan nyo ilang araw pa lang. Ilang araw pa lang. Di ba nung una siyang naglabas ng video, tingnan nyo yung damit, mga kababayan. Yung damit, hindi siguro sabihin natin, baka sa ilaw lang, kaya medyo parang yung unang picture, yung medyo panot siya. Di ba? Mukhang tinipos, mga kababayan. Medyo light yung kulay ng ilaw niya. Pero dito sa pangalawa, medyo darkish na yung pagka-brown. Pero kung titingnan natin, ito talaga yung nakita eh, mga kababayan. Yung hindi naman siguro medyo tawag dito, nakataas ng konti yung mukha niya, no? Kasi kung titingnan ninyo, yung buhok talaga dito, kitang-kita eh. Ano, humaba ba yung buhok ng saldi ko? Ang drama mo, saldi ko, umuwi ka na lang, harapin mo mga kaso mo, halatang ginawa mo lang speech mo. Diba, ano talaga to, kapansin-pansin, mga kababayan. Kapansin-pansin talaga. Kung, ayan tingnan mo yung buhok. Panot siya talaga dito eh. Hindi mo aakala, dito malago, mga kababayan. Tapos, yung shape ng muka, dito sa isa, pabilog siya na medyo matulis yung kanyang chin, mga kababayan, dito sa panot siya. Pero dito, parang may pagka-square ng konti. Di ba? Tapos yung ilong, kung titingnan mo dito, parang pilit na pilit dun sa panot siya. Parang hinatak yung kanyang ilong. Pero dito, hindi. Tama lang. Pero di nagpalit ng coat, no? Grabe, mga isang video dahil isa lang ang suot pero iba-iba ang mukha ni Saldi ko. AI talaga, di ba? Alam niyo, para malagay ko, mga kababayan, AI talaga to. Kaya ginawang AI nila ito para pagdating ng kasuhan, dahil nga hindi to under oath, di ba? Parang ang mangyayari na naman yan, yung kagaya na naman nung nagpalabas ng pulboronic video ni PBBM. Ganyan na naman yun. Ka-GP, yung anino, pansinin mo, magkaiba. Sang anino ba? Yung may panotsa? Oo nga, no, mga kababayan, no. At saka, yung anino dito, sa panotsa, nandito sa harap. Isang side lang. Tapos dito sa bago, buo, yung nakukunan ng shadow. Kaya sabi kong ganun, parang ako naniniwala, AI lang to talagang inilabas nila, mga kababayan. Hindi talaga to si Zaldico. Mas kapanipaniwala na Zaldico yung ngayong video kaysa yung nakaraan. Diba? Ayan, tuloy natin yung mga paratang ni Panotcha. Dito na lang, wag na natin pakita yan. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Oy, di raw makauwi. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Nako. Para mailibing ako. Saan mo naman nakuha yan, Saldi ko? Gawa-gawang kwento. Parang yan ganyan din yung script ni Tebes. Pero si Tebes nakauwi ng buhay
Oh. kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Mm. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Sabi ng mga isang ka-GPnatics natin dito, ginawa mo pa raw dotae si PBBM sa style. Hindi gawain ni PBBM yan. Buhay pa nga si Tebes eh. Buhay pa si Kibuloy. Buhay pa si Digong Duterte. Di ba? Wala naman ako nabalitaan na pinapatay ni PBBM. Oh. Buhay pa sila Vic Rodriguez. Lahat ng mga nag-aakusa sa kanya, buhay pa. Oh, dakdak pa nga ng dakdak, hindi mapigilan, di ba? Walang pinapapatay ang Pangulo. Gagawin nyo pang gagawin nyo pang style Duterte, itong si PBBM, ang tinutinunong tao eh. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Paano naman yung sinabi ni Sara na pagkaupo pa lang daw ni PBBM at ni Sara Duterte as President and Vice President, ano yung sabi niya? Matagal na yan, nababalitaan namin, pagkaupo pa lang. Ibig sabihin, it happened before na sila po ay dumating bago sila mag-assume ng office, di ba? Oh. Diyos mio. Pas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. Okay, isa pa to, puntos, mga kababayan. Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi ni Alcantara dyan ay totoo. Alam niya talaga yung mga kalakaran din ninyo. Diba? Lalong-lalo na kay Yusek Bernardo. Hindi ka na makakaligtas dito, kaya nga ayaw mong umuwi. Diba? Kaya nga, nagtatago ka na eh. Kung wala kang ginawang masama, kung talagang wala kang ginawang katarantaduhan, di ka papayag na tanggalin eh, bilang chairperson ng appropriation. Huwag mo kaming gawing tanga ka, ha? 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Ay wow, binaliktad na ngayon. Katarantaduhan, saldi ko. Papayag ka ng ganon, wala kang kickback. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, Ito pa isa, mga kababayan, tingnan nyo. Si Henry Alcantara daw, nakikipag-ugnayan sa mga tao niya. Okay. Ganito lang yan. Kung wala kang kickback na natatanggap, okay? Ano ang para saan na si Henry Alcantara makikipag-usap sa mga tao mo? Hindi po ba, mga kababayan? It doesn't make sense.
Bakit makikipag-usap dun sa mga tao mo? Di ba? Kasi ang gagawin, kung talagang wala ka natatanggap, yung mga tao mo, hindi nila kakausapin. Ibang tao ang kakausapin ng mga yan, yung mga tumatanggap ng kickback. Since kinakausap yung mga tao mo, imposible naman, mga kababayan, na wala kang kickback na nakukuha. Kalokohan mo, oy! Ha? Napaka-imposible na pagtatrabahuhin mo yung mga tao mo, pinapayagan mo na makipag-usap kila Henry Alcantara, tapos wala kang kickback. Diba? Kasi, kung ako ang nasa kalagayan mo, at yung mga tao ko, utusan lang ng mga tao ni Alcantara o si Alcantara, tapos wala naman ako natatanggap, alam mo gagawin ko? Sasabihin ko, kayo, huwag kayong magpagamit ha. Huwag kayong makipag-usap sa tao na yon. Madadamay tayo. Ako ang amo ninyo, ako ang pagsilbihan ninyo. Diba? Hindi yung, Diyos ko mga kababayan, papayag ka ba na yung mga tao mo, ikaw nagpapasweldo, tapos ginagamit lang ng ibang tao? Wow! Ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno. Kita mo? Mga kababayan, sila daw si Mark Tiksay at yung isa pang niyang tao ay nakikipag-usap kay Alcantara para daw, mga kababayan, makipag-ugnayan kay Speaker Martin Romualdez. Parang tanga lang, di ba? Unang-una, saldi ko, kung kay Speaker Martin Romualdez yun, hindi na dadaan sa mga tao mo. Of course, yung mga tao ni Speaker Martin ang kakausapin ni Henry Alcantara. Ganun lang yun. Di ba? Mga kababayan, dadaan ka pa ba? Ikaw ba pipiliin mo na makipag-usap ka doon sa tao ng iba para ipapunta mo doon sa ibang tao? Siyempre mga kababayan, magdadirect ka sino ba ang pinakamalapit kay Speaker. Siyempre yung mga tao niya. Bakit ba dadaan sa mga tao mo? Gonggong. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Si Gutesa, sabi, ikaw nag-utos. Paano yan? Sabi mo nung una, tama si Gutesa. Sabi ni Gutesa, ikaw yung nag-utos. Sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso. Baka ang totoo daw, GP, baka wala silang ninakaw na wala siyang kickback. Baka nga, lahat ng ninakaw may kickback siya. Ako naniniwala, mga kababayan, isang main player din to, si Saldigo. Oo, 'di ba? Main player yun. Noon pa, namamayagpag na yan eh. Yung SunWest nila, doon pa lang sa procurement ng laptop eh. Lagi siyang kasama. Paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa press kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022, hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55. Kita nyo mga kababayan na 2025. Nakita natin ng mga petsa doon, 2025 merong may May, may March, 'di ba? January pa lang wala ka na eh. Tinanggal ka na bilang appropriation chairman or chairperson. Paano ka pa magdi-deliver? Buha ka ng tatay mo Di ba mga kababayan, hindi ka na chairperson ng appropriation eh. Paano ka ba magdi-deliver doon? Iba na nakaupo doon eh. Paano ka ba hawak ng ganong kalaking pera? Diyos mio. Billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging
2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, Oo, sa Parmally ang alam ko, kasama rin si Saldi ko doon. at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Okay, mga kababayan, yan na maliwanag, sabi niya. Sabi niya, sabi niya. Oh, di ba may balita na mga ka-GP Natics, ginagamit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Para paniwalain itong si Saldi ko na bobo. Oh. At isa pa, sabi ko nga sa inyo, napaka-imposible, nagagawa ka ng illegal, papayag ka na gumawa ng bagay na illegal, tapos wala kang kickback. Tapos nung tinanggal ka, pumayag ka na lang basta-basta. Katarantaduhan. 'Di ba? Kung ako yun, mga kababayan, talagang ilalaban ko hanggat pitpitan ng itlog. Bakit nyo ko tatanggalin sa pwesto? Kayo tong gumagawa ng katarantaduhan. 'Di ba? Wala akong alam dyan. Pero hindi, nagtago ka eh. Nagtago ka. O ano yung prinisinta mo? 'Di ba? Yung prinisinta mo expired na medical report. parang naalala ko tuloy nung nasa call center pa kami, mga ka-GP Natics, no? Pinapakuha kami ng med-cert bago kami bumalik sa trabaho. Oh. Siyempre, hindi ko gawain yun. Gawain ng mga katrabaho ko yun. Ha? Hindi ko pa ginawa yun sa tanan ng buhay ko. Yung mameke ng med-cert. Diba parang kay Saldi ko, ganun eh. Expired na nga, ginamit pa rin. Hindi ako makakabalik dyan. Kasi ano ako eh. Meron akong due to health issue. Kailangan kong ganito, kailangan kong ganyan. Putik na yan. January pa yun. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, napagalitan si Martin, bakit ikaw tinanggal? Diba? Mga kababayan, kung pinagalitan si Speaker Martin, bakit ikaw ang tinanggal? Diba? Simple lang. Kasi ikaw yung gumawa ng katarantaduhan. Saldi ko, wag mo kaming lokohin, ha? inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street. Biglang gumawa po, no? Nagmukhang tao. Nung nakaraan kay sira-sira, mukhang natipos. Naubos yung buhok. Mga kababayan, napanot siya. Tapos ngayon, nagkaitsura. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Grabe naman yun, Forbes Park. Tapos, imbakan lang ng pera, tapos walang record sa gwardya. Ay, tapos mga kababayan, ano yun? Wala man lang kopya ng CCTV. Oo. Wala ka man lang may pakita, Saldi ko. Para maniwala ako sa'yo, huwag kasi magpapalabas ng ebidensya, maleta lang.
Lagyan mo rin ng konti. Pakita mo rin yung pera. Pero kung maniniwala ko pag CCTV na yung pinakita mo, kahit papano, yung ano hindi yung, baka mamaya, panahon pa ni Kopong-Kopong na naman ipakita yung video, anak ng baka. Oh. 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Kailan daw? Wait. Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. December 2024, mga kababayan. Ito na nga yun eh. Ito na yung problema, saldi ko. Diba? Yung Bicam hindi pa tapos yan. Kaumpisa pa lang ng November yun eh. Diba? January tinatalakay pa yan. Saan ang galing yung 800 million na sinasabi mo? Ano, meron na namang nag-abono? Para ipadala kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung sinabi mo sana, naglabas po ako ng pera, 800 million, inabono ko muna. Kaya alam, walang ganun eh. Di ba? Baka maniwala pa ako sa'yo eh. Ay, ito, ulitin ko lang, mga kababayan Oo. Kasunod nito, noong December 5, 2024, December 5, 2024. Di ba? Kasi simula pa lang yung Bicam. Mga kababayan, January, pinag-uusapan pa rin yan. Nakakatawa to. muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. 800 million. Saan ang galing yun? Sa katang isip mo? Sabi ko nga dapat sinabi mo, inabunuhan mo dahil mapera ka naman, di ba? Para lang ma-please ang Pangulo. Para kompleto kwento. Yung kwento mo, walang kwenta eh. Pasabog mo, utot. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin. Di pahanap niyo si Jojo Cadiz. Diba? Mga kababayan, pahanap niyo si Jojo Cadiz. Kung pares kayo nang sasabihin. Maldes. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Ako naman totoo na nagalit si PBBM. Pero hindi dahil doon. Nagalit si BBM dahil nahuli kayo. 'Di ba? Yung mga katarantaduhan. Kaya nga ang resulta tinanggal ka bilang chairperson ng appropriation. Dapat yun muna pinapaliwanag mo, Saldi ko. Bakit ka ba tinanggal as chairperson ng appropriation ni BBM? 'Di ba? Baka naman para mabuo yung kwento mo. Bakit ka tinanggal? Sasabihin, due to health issue. Tarantado.
Inis na ako sa iyo, ha. Kaya ngayon ang pangulo namin, yung kwento mo, yung pasabog mo na puro utot. Sabi ng pangulo dito, mga kababayan, anong paliwanag ng pangulo natin? Ito. Asar na ang pangulo. Teka, mga kababayan, ha. Delay ng 3 segundo. Ito na. Question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former